Karamihan sa ating mga Pilipinong boksingero ngayon ay nakikipagsapalaran at dumadayo sa bansang Japan para doon lumaban. Di hamak naman kasi na mas malaki ang pirang binabayad sa kanila ng mga promoter na Hapon. Maliban dyan ay meron din daw umanong mga under the table na mga transaksyon ang nangyayari sa ibang mga laban magmula pa noon, kung saan ay may ilang dayuhang boksingero na umano ang binabayaran ng mas malaking halaga upang ibenta o ipatalo ang laban nila. Gayunpaman, ang lahat ng to ay pawang mga marites lamang at hindi napatunayan. Pero noong taong 1998 ay dumayo rin dito sa bansang Japan ang ating pambansang kamao na si Manny Pacquiao upang lumaban kontra sa isang Hapon na boksingero na nagangalang Shente Rao. Ang kaso nga lang, doon sa naging laban niya ay tila nabalutan ito ng kontrobersiya dahil sa sinasabi noon ng ibang mga tao na mukhang benta daw umano ang naging laban na to ng ating pambansang kamao. Tara at ating panoorin ang nag-iisang laban noon ni Pacman doon sa bansang Japan. At atin na ring alamin kung bakit nga ba nasabing benta ang naging laban nila. Super Flyweight Division ang timbang ng kanilang paglalabanan. Sa panahon na to ay nasa 19 anyos pa lamang itong ating pambato, na may record pa lamang noon na 22 na panalo at may kasamang 13 knockouts at may isang talo lamang. Habang ang Japanese na kalaban ay mayroong 10 panalo na may kasamang isang knockout at may 2 talo at isang draw. Sa pagsisimula ng unang round ay makikitang mas aktibo sa paggalaw ang Hapon na si Shente Rao. Siya ang unang bumabato habang nag-aantay lamang ng tamang tempo ang ating pambansang kamao. Hanggang sa ilang sandali pa ay tuluyan ng nayanig ang tuhod ng Hapon at bumagsak na sa lona. Kagaya nga sa kanyang nakagawian ay nagmistula itong isang pating na nakaamoy ng dugo na walang awang nilapa ang kanyang biktima.
Pero matapos ang impresibong panalo na ito, nitong si Manny Pacquiao ay imbis na matuwa ay tila ba mababakas sa kanyang itsura ang labis na pagkabahala. Kasabay niyan ang naging reaksyon ng kanyang manager na tila ba hindi rin natuwa sa naging panalo nitong bata niya. At sa sobrang pagkainis nga nito ay kanyang binatukan ang ulo ni Pacman. Kaya naman, samot-saring reaksyon ng mga tao ang nagsilabasan patungkol sa kanilang nakita. Sabi pa nga ng iba ay nabayaran daw umano ng malaking halaga ang manager nito na ibenta ang laban. Kaya naman nagalit di umano ito dahil hindi sumunod si Pacman sa kanilang napag-usapan. Ngunit meron din namang iilan ang pinabulaanan na hindi totoo ang nasabing bintang. Pagkatapos ng laban na yon ay hiniling nitong si Manny Pacquiao sa kanyang promoter na ilaban na siya sa mga bigating kalaban. At ilang buwan lamang ang dumaan ay doon na nga siya nabigyan ng pagkakataon na lumaban kontra sa isang world champion, kung saan ay nakagawa ito ng isang upset na panalo nang patulugin niya ang defending world champion ng bansang Thailand. At nakuha nito ang kanyang kauna-unahang kampyonato na WBC Flyweight World Title. Pero kayo mga ma'am at mga sir, ano sa tingin niyo ang totoong dahilan kung bakit nabatukan dito si Pacman? So yun lamang ang video natin sa araw na to. Mag-iwan lamang na inyong komento at huwag mo sana kalimutang mag-like at mag-subscribe. At i-share na rin ang ating video. At muli, daghang salamat.